Micaela Papa reporting. Kampanya kontra paputok ng Department of Health lalong pinaigting. Kahapon po nag-ikot sila sa Maynila, bitbit pa ang mga torotot para personal na paalalahanan ng mga residente laban sa pagpapaputok. Narito ang report ni Victoria Tulad. Taon-taon na lang ganito ang eksena sa mga ospital tuwing bagong taon. Ang Department of Health walang sawang nagpapaalala sa publikong iwasan na ang pagpapaputok. Mas pinaigting pa rin ng DOH ang kampanya kontra paputok ngayong taon. This year, ang campaign po namin para sa kabataan. Napansin namin sa mga datos nung nakaraang taon na yung mga nagkukonsulta sa emergency room, yung mga bata. Bitbit ang mga turotot, nag-ikot ang ahensya kasama ang grupo ni na Mayor Alfredo Lim para personal na paalalahanan ng mga residente laban sa paputok. Kung grabe yung paputok, baka sementeryo pa abutin eh. So it's better to celebrate it peacefully. Base sa fireworks injury surveillance report ng DOH noong 2009, 2 sa top 5 na paputok na nakabiktima sa mga gumamit nito ay paborito ng mga bata, ang piccolo at quitis. Ang piccolo ang naging sanhi ng 30% ng mga injury, habang ang quitis ang sanhi kung bakit 14% ang dinala sa ospital. Sinundan ito ng lusis, 5-star at plapla. Ayon pa sa DOH, tumaas ng 39% ang bilang ng mga naputokan noong 2009 kumpara noong 2008. Mahigit 300 sa mga biktima ay 10 taong gulang pababa, kaya nga apela ng ahensya sa mga magulang. Sa lahat ng mga magulang, wala pong safe na paputok sa mga bata. Bilhin nyo na lang ng torotot yung anak nyo o ibang bagay na makakapag-enjoy ng New Year's Eve natin. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Mga pasahero na biyaheng probinsya, tuloy lang ang pagdating sa Araneta Center Bus Terminal. Pero mayroon ding dumarating na pasahero mula pa sa mga lalawigan para makapiling ang kanilang mga pamilya dito sa Maynila. May live report si Dante Perelio. Dante? Yes, Rhea, 3 araw nga bago magpasko ay pinili ng ilan nating mga kababayan na bumiyahe na ng kanilang mga probinsya para makaiwas sa siksikan. Nagsimula ng magdatingan ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Pero mamayang gabi inaasang mas dadagsana ang mga pauwi ng Bicol at Visayas. Kaya ang iba, dito na nagpalipas ng gabi para hintayin magbukas ang bilihan ng tiket at mauna sa pila. Ang iba namang maagang nakapagpa-reserve ng tiket, madaling araw pa lang ay nandito na rin para maagang makasakay. Naghintay kami magbukas ang ng ticket. Wala pa ho kayong tiket? Wala pa. Anong oras pa ho kayo dito? Alas 12. Bali, na lang po, mga 4 yun, nakakuha na po kami ng reservation ng ticket. Tsaka hindi na lang po kami umuwi. Kasi yung namin niya yun, 9 o'clock na morning. Opo, yung uwi namin. So, dito na lang po kami nag-stay. Sa ngayon ay sapat pa ang bumibiyaheng bus, kaya tuloy-tuloy ang biyahe at hindi naiipon ng mga pasahero. Sa ngayon, mahina pa yung dating ng mga pasahero. Siguro baka maaaring bukas o sa susunod na araw baka medyo lumakas na. Pero kung may mga uuwi ng probinsya para doon sa lubungin ng Pasko at Bagong Taon, marami din naman ang lumuluwas pa uwi ng Maynila para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay na dito naninirahan. Kasi maganda dito magpasko. At saka dito na yung pamilya ko eh. Taga rito rin kami. Dito naman kami magpapasko. Para kahit pa paano, makakasama naman ang ibang pamilya namin dito sa Maynila. Rhea, doon sa mga hindi pa nakakabili ng tiket, huwag daw mangamba dahil magdaragdag naman daw ng biyahe ang mga kumpanyang bus para may masakyan pa rin sila pauwi ng kanilang mga probinsya. Yan ang update mula rito sa Araneta Center Bus Terminal. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio. Nag-uulat live mula sa Cubao, Quezon City. Tollways Management Corporation naghahanda na sa pagdagsa ng mga motorista ngayong holiday season. Ayon sa TMC, inaasahan na nila ang biglang pagdami ng bilang ng mga motoristang daraan sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway, lalo na hanggang sa bisperas ng Pasko. Ang mga mag-uuwian naman galing ng probinsya, tiyak daw na dadagsa sa ikalawa at ikatlo ng Enero. Dahil dito maglalagay ang TMC ng mas maraming ambulant teller at mga patrol vehicle. Kung mayroon kayong katanungan, maaari yung tawagan ng mga hotline na ito, 580-8910 at 0920-967-2839.
Tawag rin po niya mga kasunod si Ginoong Buboy Valias, Corporate Communications Manager ng Tollways Management Corporation. Ginoong Valias, good morning. Magandang umaga, Arnold. Opo, At sa lahat na nakikinig na nanonood ng balita. Opo, ano po itong ginagawa niyong paghahanda? Yan, para po, siyempre, asahan na natin pagdagsa ng mga motorista sa NLEX at maging sa SC-TEX ngayong pong holiday season. Ramdam niyo na po ba yan? Kahapon hindi pa naman, pero inaasahan namin bukas, 23, 24, ay dadagsa na yung mga pauwi ng probinsya. Opo. Kaugnay nga nito, yung gaya ng ginagawa namin ng mga kagaya ng nakaraang dinideploy namin lahat ng aming mga traffic patrol, aming mga motorcycle units, aming mga stationary units sa mga malalaking interchanges para tulungan makabiyahe ng mabilis ng ating mga motorista. Ano itong mga choke points na ito, Ginoong Valias? Una dito sa may Balintawak, pero pinapayuhan namin yung mga motoristang galing sa general direction ng Novaliches, Quezon City na gumamit nung NLEX Mindanao Avenue Link. Yung shortcut, no? Oo, pas na yun. Dito sa may Santa Rita, San Fernando, sa may Dao, papasok ng Mabalacat sa SC-TEX. At mensahe niyo po sa mga motorista, lalo na yung mga mahilig magmadali. Ayun nga, buti nabanggit mo yung pangmadali. Huwag ko tayo magmadali pa. Pauwi, mabilis to ang biyahe, hindi bihira ako magka-traffic sa NLEX. Gayon din ho, yung pabalik, doon kami nagkakaroon ng maraming maliliit na aksidente dahil pagod na galing sa bakasyon. Huwag ko tayo magmadali, makinig lagi tayo sa mga himpilan ng radyo para hindi tayo masabay sa mga bugso ng traffic. Yung bang speed limit niyo, marami pa rin hong lumalabag, Ginoong Valias? Ayon sa aming traffic ay may mga nahuhuli pa rin sila na average na 40 to 60 violators a day. A day? Wow. Marami pa rin. Talagang hinahabol ang bagong taon, ha? Okay. Maraming salamat po, Ginoong Valias. Merry Christmas po sa inyo dyan. Maraming salamat din, Igan, at Merry Christmas. Ginoong Buboy Valias po, Corporate Communications Manager ng Tollways Management Corporation. Lindol sa Iran, hindi bababa sa 7 ang patay. At isang diver sa Germany nagbihisan habang nagpapakain ng mga pating sa isang aquarium. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Lung ailment is